Kung hindi siguro ini-expose ni Pangulong Marcos at pinatigil ang anomalya sa flood control project, hindi siguro sasagad ang galit ng mga anti-Marcos o kilalang pro-Duterte camp. Alam niyo kung bakit? Kasi yun doon sa anomalya ng flood control project, matagal nang nangyayari. Mula pa noong 1987 hanggang ngayon, nang expose ni Pangulong Marcos, kahit na sino naging presidente, merong flood control project sa bansa, pero lagi tayong binabaha kasi nga kinukurakot yung pera. Pero dahil ipinatigil ni Pangulong Marcos, pinaimbestigahan, doon nagagalit yung mga tinamaan. At ito yung masakit at totoong ginawa nila. Ginamit itong isyong ito ng flood control ghost project ng anti-Marcos camp at idinidiin nila na nangyari lang daw sa Marcos administration. Hindi daw nangyari ito sa nakaraang administrasyon. Kalokohan talaga. In-expose ni Congressman Rolando Andaya, dating majority leader, dating chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso, na merong 332 billion ghost project noong 2029 during Duterte administration. Walang nag-imbestiga. Tahimik sila dyan. Tapos inamin ni Pangulong Duterte nung panahon yun, laganap nga ang ghost project sa flood control. Wala namang nakulong. Nawala ang investigasyon. Walang nangyari. Tapos ngayon, nung seryosong ipatigil ni Pangulong Marcos, in-expose at sinabi niyang pananagutin ng lahat, aba, ginamit na itong isyong ito na pinapalabas nila malinis ang nakaraang gobyerno, ngayon lang merong flood control scam. Matinding panlilinlang. Ngayon ang tanong, totoo ba na naghahanap ng katotohanan ang minority na grupo ni Cayetano at Marcoleta at yung mga Duterte supporters? Katotohanan sa isyu ng korupsyon, sa flood control at iba pang project sa gobyerno? Kung katotohanan ng inyong hinahanap, dapat magsisimula doon sa Duterte administration. Kasi dyan nagsimula yung kontrobersyal matapos aminin sa Blue Ribbon Committee ng Vizcaya family na sila'y doon nagsimula ng bilyon-bilyong kontratang nakukuha sa gobyerno sa Public Works and Highway Project kasama ang flood control at iba pa. Dahil sila'y dating local project lang sa Davao ang nakukuha. Nung maging presidente si Duterte, lumawak na ang kanilang network at nakuha ang mga project kung saan-saan sa ating gobyerno. Yan ang totoo on record dyan sa Blue Ribbon Committee. Bakit binabaliwala ninyo? Lahat ibinubuhos nyo sa Marcos administration ng korupsyon. Hindi ako tagapagsalita ng Marcos administration. Ako'y nagsasalita dahil ako'y Pilipino. Lahat tayo Pilipino magmalasakit sa pera at sa gobyerno. Basta pera ng bayan, lahat tayo biktima. Kaya kalokohan, pagtatakip ng katotohanan na ang iniipit lang ninyo ay ang kasalukuyang gobyerno nagpatigil. Kaya nga sabi ko, siguro kung hindi pinatigil, masaya kayo dahil hindi mapapag-usapan ang nakaraan. Pero nakalimutan nyo na si dating Pangulong Duterte ang umamin na ipinarinig ko sa inyo yung video ng isang araw na talagang talamak ang korupsyon sa public works sa mga probinsya at kahit saan. Wala siyang nagawa. Inamin niyang matindi ang ghost project. Bakit tahimik kayo dyan? Dahil nga marami kayong issue, dahil galit kayo kay Pangulong Marcos. Marami kayong issue na gusto nyong gamitin, resign, bangag, mahinang presidente, kung ano-ano mga personal. Pero hindi kinagat ng tao yung lahat ng issue yan. Nanatiling presidente si Marcos hanggang ngayon, si Pangulong Marcos. Ngayon, ito yung pinakahuling alas nyo. Itong flood control, kaya patuloy nyong idinidiin, pinapalabas nyo. Administrasyon lang ni Marcos ang kurap. Yan ang inyong pinalalabas ngayon. Dahil nga, ginagamit nyo itong isyong ito para ma-recruit ang taong bayan, para magalit ang taong bayan sa gobyerno na pag-aari nating lahat.
Yung galit yung kay Pangulong Marcos, idinadamay nyo ang inosenteng mamamayan na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bansa. Yan po yung aking interpretation at opinion sa nangyayari. Sana totoong katotohanan ang hanapin natin. Hanapin nyo. Panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon ng panahon ni Duterte. Panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon ngayong panahon ito ng Marcos administration. Walang takipan. Huwag niyong ibuhos sa isang gobyerno. Kalokohan yan. Matagal na. Kung meron kayong ebidensya laban sa Aquino, Arroyo, Estrada, Ramos, at saka Aquino, dyan sa flood control, ilabas nyo lahat. Bakit Marcos lang ang pinanggigigilan nyo? Bakit ang gobyerno lang ito ang pinanggigilan nyo? Dahil ba ipinutupad ng gobyernong ito ang batas? Nakulong si Duterte? Mai-impeach si Sara? Merong impeachment trial si Sara? Ganun ba? May kaso si Bato? May kaso kung sino-sino? Nakakasuhan kayo? Dati hindi kayo nakakasuhan? Yan po ang totoo, sa totoo lang. Kayong mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, wala akong kinakampihan dito. Kung hindi yung katotohanan dapat magkalumabas. Sobra na ang paninira at siraan. Pero nalilin lang ang mga tao. Ito sinasabi ko at pinanindigan ko. Maraming sabit sa korupsyon sa gobyerno. Noon hanggang ngayon. Hanggang sa maipatigil ni Pangulong Marcos noong July noong nakaraang taon. Mula noong July ng nakaraang taon hanggang ngayon, nawala na yung korupsyon sa public works. Kasi nga na-expose na. Eh kung hindi ginawa ng Pangulo, di tuloy-tuloy yan. Bakit yung nagpapatigil ng korupsyon? Isinakripisyo at itinaya ang buhay laban sa korupsyon. Yan pa ang idinidiin ninyo. Di ba? O kung involved si Marty Romualdez, involved si Saldico at marami pa, Secretary Bono ang nakakulong na at kung sino-sino pa yan, ituloy-tuloy yan. Senador, Congressman, noon at ngayon, Cabinet Secretary noon at ngayon, pag meron kayong anomalya, ilabas nyo. Di ba? Pero huwag nyong ilabas at sabihin sa mamamayang Pilipino, ngayon lang ang korupsyon, kalokohan yan. Matagal na tayong ninanakawan. Matagal na ang korupsyon. Huwag nyong pagtakpan ang inyong kasamahan. Huwag niyong pagtakpan ng mga dating sangkot sa korupsyon. Dahil kung nabubuhay lang si Congressman Andaya, ay maninindigan niya doon sa kanyang una sinabi ng 2019, 320 o 332 billion dyan sa flood control 2019. Anong nangyari? Bakit baha pa rin? Ay, yun nga ba sinasabi natin? Di ba? Kaya lang namatay niya ang tao. Kung ano yung kinamatay, hindi natin alam. Doon nakita, may tama ng bala. Hindi daw kinamatay. Bakit siya namatay ng bigla matapos ang expose? Di ba? Parang gano'n na pagtutunan. Ayun yun eh. Hindi ho fake yan. May abogado, majority leader, dating DBM secretary ng panahon ni Gloria. Baka nakalimutan nyo. Anak yan ni Rolando Andaya Sr. na matagal ng chairman ng Committee on Operation. At yung Rolando Andaya Jr. naging chairman ng Committee on Operation, naging majority, naging DBM secretary. Ang dami pinagdaanan nun. Kaya ang mga sinasabi nun, may pinanghuhugutan. Wala nga nagawa yung mga congressman eh. Panahon ni Cayetano, siya ang speaker nung expose niyan eh. Kasama niya si Marcoleta na sila kapwa congressman ng mga panahon yun. Hindi sila nagumalaw eh. Tatahimik sila eh. Tapos ngayon, nag-iingay yung minority ni Marcoleta at saka Cayetano laban sa korupsyon. Wow! Tatawa ka na lang. Real talk, pero yan ang totoo. Opinion, may pinanghuhugutan. Please like and share.